Hello guys! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Sa dami ng aking ginagawa sa araw-araw, tuwing deadline na ng tax filing, ako gumagawa ng aking mga returns para mag-tutor sa inyo. Pero yung mga returns ko talaga kasi madami akong hawak na taxpayers. So, na-file ko na. So, nagre-reserve ako para sa tutorial. Ang ating tutorial video ngayon ay para sa Form 1601EQ. Ito yung Quarterly Remittance Return of Creditable Income Taxes Withheld Expanded. Ito ay makikita sa mga certificate of registration ng mga taxpayers na may rental. Yun lagi kong tinatanong, nagbabayad ka ng rental, kaya merong 0619E, 1601EQ, at 1604E sa inyong certificate of registration. Pero hindi dyan natatapos ang use ng 1601EQ dahil itong 1601EQ ay dito natin nire-remit yung mga creditable income taxes withheld natin sa isang kumpanya or individual na nag-render ng service sa atin or goods, pwede din kung binilhan ng goods or nag-render ng service. So, ang ating 1601EQ ay quarterly siya fina-file. So, yung last quarter natin ng 2023, October to December 2023, na ang deadline ay January 31, 2024, on the last day of the following month after the close of the quarter of which the withholding was made. So, noong October at saka November na period, ang iniremit natin ay Form 0619E. Tapos, yung niremit natin sa 0619E, yan yung ibabawas natin ngayon sa 1601EQ. Dito sa aking example, ang aking taxpayer ay isang food hub. At nagbebenta siya through GrabFood. So, yung GrabFood, meron siyang contract between my taxpayer, GrabFood, at saka kay Food Hub na taxpayer ko na mag-render ng service kay taxpayer. So, dahil dyan, itong si taxpayer kailangan magbayad ng kanyang service kay GrabFood, ng service kay GrabFood. So, yung income payments niya kay GrabFood ay 12,612.77 for the whole quarter of 2023. October to December, yan yung kinita ng GrabFood sa taxpayer. Actually, ang tawag dyan is commission. So, tinatanong ko sa taxpayer kung ano bang nakasaad doon sa contract nila, ano tawag dyan sa service na nire-render ng GrabFood. Kasi ang gumagawa ng 2307 ay ang GrabFood, tapos ini-email lang doon kay taxpayer para i-sign. So, pre-computed na yung 2% na withholding tax. Pero kasi yung pagkakaalam ko, hindi ko lang alam kung tama din yung alam ko, pero i-verify natin. Kapag commission kasi, ang ATC, Alphanumeric Tax Code, na dapat gamitin ay WC515. Itong kay GrabFood, syempre yung taxpayer natin, hindi pa naman siya maalam dito sa mga ATC. So, yung Grab, ay siya na ang gumagawa ng yung officer ng staff ng GrabFood. Siya na yung gumagawa ng 2307, creditable withholding tax. Dapat dito ay WC515. Teka. WC515, ito siya commissions, rebates, discounts, and other similar considerations paid or granted to
independent and exclusive distributors, medical, technical, and sales representatives, and marketing agents and sub-agents of multi-level marketing companies. So, basta mga commissions, WC 515 kapag corporation ay 10%. Okay. Meron pa nga yan siyang 15% for malalaking income. For income more than 3 million, 15%. So, i-verify ko na lang yan sa susunod na na tutorial video ko. Sa ngayon, ang ginamit sa Form 2307 ay 2%. Teka, kailangan ko pa bang ipakita itong 2307? Kuha tayo ng isang sample ng BIR Form 2307. Takpan ko lang yung taxpayer name tsaka address kasi binablock ako ni ang aking videos kapag may mga details ko na nilalagay. So, dyan, WC 120 income payments to subcontractors for the services rendered by Grab Express Inc. So service siya, parang courier service siya. So pasok siya sa 2% kapag courier service yung kanyang line of business. So for the third month, ito for the month of December, ayan yung total income na binayad kay Grab Express Inc. Tapos 2% tax withheld for the quarter. Balik na tayo doon. So, gagawan ko ito ng 1601 EQ, itong 12,612.77 na withholding tax. Ito ay ibinawas sa komisyon or income payments na ibinigay ng taxpayer, ng business owner kay Grab Food. Ganon. Tapos ito naman si Grab Food, itong 2307 niya, creditable tax withheld, ay pwede niya itong ibawa sa income tax due niya. Ang 2307 ay pwedeng magiging deduction, tax credits sa income tax. So, wag kang mag-alala kung babawasan ka ng iyong client ng withholding tax kasi magagamit mo yun as deduction, tax credits. Okay, punta na ako sa EBIR forms. Dati na akong record dito, so i-enter ko na lang yung aking TIN. RDO code. Then, automatic na nalalabas yung line of business, taxpayers, name, registered address, zip code, telephone number, email address. Yun. So, punta tayo sa list of forms at hanapin ang 1601 EQ, quarterly remittance return of creditable income taxes withheld expanded. Click fill up. Careful tayo dito guys dahil for the year 2024 na siya. Ang ating fina-file ay for the year 2023 pa lang. Then itik itong fourth quarter. Amended return? No. Any taxes withheld? Yes. Binawasan. Then category of withholding agent? Private.
Dito na tayo sa line number 13. ATC. Hanapin ang WC120. WC120, ito, i-mark ng check. Income payments to certain contractors. So, contractor si Grab Food, Grab Express Inc. Then, tax base. Net of VAT na ito kasi VAT si ano eh. Parang VAT yung computation niya eh. Ito, converted na to sa non-VAT. 12,612.77. Tax rate, 2%. So, ang tax due ay 252,000.25. Yan ay ibinawas kay Grab Express Inc. At i-remit dapat sa BIR until January 31, 2024 for the period covered October to December 2023. So, yung first month, for the month of October, wala akong ni-remit. So, 0 lang siya. For the month of November, meron akong na-remit na 56,039 centavos. Oh, 56,000, sorry. 56 pesos and 39 centavos. So, ang tax still due is 195 pesos and 87 centavos na lang. 195.87. Yan yung dapat bayaran. Pwedeng bayaran yan sa Paymaya, MYEG, BizLink, LinkBiz, Union Bank. Save. Click validate. Validation successful. Click submit copy. Click OK. Agree sa BIR Forms Terms of Service Agreement. Click OK. Dapat po nakakonect sa internet at maganda ang signal para mabilis. Kaya gabi ko siya ginagawa ang filing ko dahil mabilis din yung reply ni EBIR forms. Submit successful. A notification will be sent to your email. So, check ko na lang mamaya kung may email. So, hindi ko na siya mahintay. Marami naman ako ng video na ipakita sa inyo yung sample ng tax return confirmation receipt. So, click close. Pwede nang i-print ito. Mag-print po kayo ng inyong copy para just in case na magkaroon ng open case sa RDO, meron kayong ipapakita. Maging yung proof of payment ay dapat pong i-print. Okay guys, sana may natutunan kayo sa aking video ngayon. At saka bago ko makalimutan, ito palang 1601 EQ ay dapat gawa ng quarterly alpha list of payees. Meron na akong video tutorial para sa quarterly alpha list of payees. For more clarifications and questions or kung sinong gustong mag-consult online for free, mag-PM lang po sa aking FB page sa Tax Tutorials for MSME. Thank you so much. Bye!